Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 27. Mabuting tao naman ako, Mary. Mahal na mahal din kita. Pero bakit hindi mo kayang mag-settle sa akin? Nirerespeto rin kita. Never akong tumingin sa ibang babae. Ikaw lang ang minahal ko. Hindi ako nagtitake advantage sa'yo. Nangako nga ako sa unang gabi natin ay sa honeymoon natin. Pero bakit takot na takot ka pa rin sumubok? Tim, bigyan mo lang kami ng time ng kapatid ko. Naguguluhan pa siya ngayon. Sino po nito ang pisngi ko? Naku, mukhang hindi pa natatauhan. Kaya dali-daling inalis ko yon at tumayo ako ng tuwid. Ngunit hinawakan nito ang braso ko at hinilan niya ako. Bagsak ako sa ibabaw nito. Mabilis kong naitukod sa dibdib nito ang dalawang palad ko. Akma na sana akong tatayo pero hinawakan nito ang bato ko at mabilis na inabot ang labi ko. Para akong naparalisa. Hindi ako nakagalaw. Nanlaki pa ang mata ko. Mapusok ang halik nito. Mukha ring walang balak pakawala ng labi ko. Pero ako ang nasa katinuan. Nagpumiglas ako. Kahit pa nahulog ako sa sahig. Ang sakit nun ah. Nang tignan ko si Timothy, ay nakapikit na ito. Gagong ito? Kinuha pa ang first kiss ko. Tumayo ako. Masama ang tingin sa lalaki. Bahala siya sa buhay niya. Nakasimangot na binitawan ko ang towel sa palangganita at saka nagtungo ako sa silid ko at naglock ng pinto. Pero agad ding lumabas. Kinuha ko ang susi ng sasakyan ni Timothy. Baka kasi magising at bigla na lamang umalis. Ayaw kong mapahamak ito. 2 beses tinanggihan ang proposal. Sa pangalawang pagkakataon ay tinanggap, pero biglang umayaw na habang nagsisimula na ang preparasyon sa kasal. Anong mararamdaman mo? Ano ang gagawin mo? Ingay sa kusina ang gumising sa akin kinabukasan. Buti na lang at walang pasok. Dahil kung may pasok, tiyak na late na ako. Dali-daling bumangon ako. Binalunbun lang ang mahabang buhok at itinali. Patuloy pa rin ang ingay sa kusina, kaya naman lumabas na ako. Kusina agad at tinungo ko. Doon ay inabutan ko si Timothy na akmang nagtatakip ng kaldero. Mukhang kanina pa ito gising dahil nakita kong may tasa na pinagkapihan sa table. Tapos kita ko rin kumukulo na ang nakasalang na sinaing nito. Iniinit ko itong sinigang na nakita ko sa rep mo. Naamoy ko ang sinigang yun eh. Good morning. Good morning, team. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko rito. Total, nagluto naman ito. Kumuha na lamang ako ng tasa. Sinimulan yung lagyan ng kape, asukal at gatas. Medyo masakit ang ulo. Sinulyapan ko ito nang matapos kong timplahan ang kape ko. Uulit ka pa. Sorry sa abala, Clau. Dito pa talaga ako naglasing. Pwede ko namang hiyaing mag-inom si Colt. Yung kaibigan ko, pero alam kong busy yun eh. At ako hindi. Seryosong tanong ko. Alam kong busy ka rin. Pero alam ko rin namang willing kang papasukin ako sa bahay mo. Tama naman ito. Napalapit na rin ako rito. Parang naset na yung utak ko na soon to be a brother-in-law ko ito. Parang kapatid na ang turing ko, kaya palagay ang loob ko rito. Hindi ka abala. Tama lang din na narito ka. At dito ka nagpunta. Pero sumagi sa isip ko, ang ginawa nitong paghalik, wala na ang first kiss ko. Tapos itong lalaking ito pa ang nakakuha. Pero dahil wala naman ito sa katinuan kagabi, kakalimutan ko na lang. No. Tama talaga ang mga desisyon ko sa buhay.
Tumawa pa ito. Pero halata namang peki lang yon. Dahil masasalamin sa mata nito na malungkot pa rin ito. Dala na lang din ang sitwasyon nilang magnobyo. Nag-agahan kaming sinigang ang ulam. Hindi na rin naman masama dahil 9:00 na ng umaga. Hindi nito binuksan ang tapi kay Meredith. Mukhang iniiwasan nitong banggitin upang hindi ito madala ng emosyon niya. Puro lang patungkol sa trabaho at ibang bagay talaga. Walang Meredith sa usapan. Oo nga pala, yung mga pagkain iinitin sa rep, alam mo bang galing pa yun sa San Agusta? Wow! Nagpadala sila? Dumating kahapon ang best friend ko. Ipinaluto niya mga yan kay Lola Jesusa. Si Jan? Agad akong tumango. Hindi mo inabutan. May aasikasuhin pa raw kasi siya kaya umalis agad. Pero, babalik yun. Babalik yun dito. Malay mo matsyempuhan at maipakilala ko sa'yo. Ipakilala mo sa akin. Hindi ko pa nakakalimutan ang pinagpustahan natin. Kikilatisin ko rin muna. Sige. Sayang din yung perang ibibigay mo kapag nanalo ko. Tumango-tango ito. Pero yung angas sa mukha nito ay waring ipinagsisigawan na confident siya sa ipinusta niya. Hindi mo ba naisip na baka kaya siya ganon na nag-e-effort sa'yo dahil type ka lang talaga niya? Normal lang yon sa magkaibigan. Kaya wag mong lagyan ng issue. Nagibit balikat pa ito. Saka pinagsaliko pang palad. Hindi ka naman busy today, no? May kondo akong bibisitahin later para i-check. Kondo? Plano ko kasing bumili ng another property. Kondo ang naisip kong bilhin na magagamit ko sa tuwing hindi ako makakauwi sa bahay. Ang taray talaga ng mayayaman, ano? Napakadali lang sa inyo na bumili o pumili ng property. Don't worry. Kapag nagustuhan ko roon, ililibre kita ng isang unit. Lah, hindi yan bibingka na pwede mong basta na lamang i-share o pamigay. Opportunity na yon. Grab it. Hindi ako gold digger. Kung gusto ko ng kondo, nanaisin kong kunin yon sa sarili kong paraan. Okay, sabi mo By the way, nakausap ko na ba si Meredith? Ayun, hindi rin pala matitiis nitong iti kumambibig at magtanong. Oo, kagabi. Makakapag-usap kayo. Huwag kang mag-alala. Okay lang naman sa akin na humingi siya ng space. Pero hindi yung makipaghiwalay na lamang siya basta-basta. Sabay buntong hininga nito. He's trying na nagmukhang okay. Kaya pagkatapos namin kumain, bigla na lamang itong nagyaya na kumain. Kailangan ito ng distraction. Nagtungo kami sa unit na balak nitong bilhin. Mukhang nagustuhan naman ito. Ang dami na nga agad nito na naging plano para ayusin ang unit Ako naman ay tango lang ng tango. Lalo't pag mayaman na ang usapin. Ano ba naman ang alam ng isang dukha na katulad niya? Saan mo gustong kumain, Claudette? Tanong nito habang palabas ng parking lot ang sasakyan nito. Busog pa ako, Tim. May bala ka bang patabain ako? Well, baka lang naman kasi gutom ka na Hindi pa. Ngayon, tapos na sa kondo. Saan ang ruta natin? Ihahatid mo na ba ako sa bahay? Not yet. Pasyal muna tayo. Ayaw kong malungkot sa bahay. Ayaw ko pang umuwi. Lilibangin ko muna ang sarili ko. Ikaw na nga ang bahala. Tipid na sagot ko saka ibinato ang tingin sa bintana ng sasakyan. Sa mall ang naging bagsak nila. Hindi ko alam sa lalaking ito kung bakit bumagsak kami sa palaruan sa mall. Ang dami pa nitong biniling token. Susulitin daw namin ang oras namin dito para maglaro. Dati, favorite kong magtungo sa ganitong lugar. Pero dahil hindi pa ni Meredith ang ganitong place, itinigil ko na maglaro dito. Minsan napapagbigyan ni Mary, pero mas marami yung pagkakataon na ayaw niya.
Sige, sulitin natin ang oras dito. Para malibang ka rin naman. Tumango ang lalaki, nangiti-ngiti. Mukhang kinalimutan na panandali ang kanyang pinagdadaanan. Puro lang kami tawa, habang sige sa pag-shoot ng bola. Hindi naman nasayang ang perang pinambili nito ng token. Dahil ngayon ay palabas kami na may dala akong malaking stop toys. Akin na raw yun. Dahil hindi interested si Meredith sa mga ganitong bagay. Pagkatapos sa mall, niyaya ko na itong ihatid ako. Nakatanggap kasi ako ng text kay Meredith na nasa bahay ko siya. Hindi ko alam kung bakit nagbago rin ang isip nito. Kakausapin na raw niya si Timothy. Sana lang maging maganda ang outcome ng magiging usapan nila. Pagdating sa bahay, agad kong ibinaba ang stop toys ko. Ako na rin ang nauna sa loob. Naroon na si Meredith at naghihintay sa amin. Iwan ko muna kayo para makapag-usap kayo. Paalam ko sa kanila. No. Stay here, Claudette. Mabilis pa ang ginagap ni Meredith ang kamay ko. Nang magtama ang tingin namin, ay baka sa pakikiusap nito na mag-stay ako. Paano kayo magkakaroon ng privacy kung narito ako? Clau, kung ang pag-i-stay mo ang kailangan para makapag-usap kami, please stay. Stay here. Si Tim naman ngayon ang nagsalita. Napabuntong hininga ko. Ang lalana ng pagiging third wheel ko. Naupo ako sa single coach habang hinihintay na magsalita ang usapan nilang dalawa. Tim, I'm really sorry kung binigla kita nang sabihin kong ayaw ko nang ituloy ang kasal. Panimula ng kapatid ko. I understand you, love. Baka sobrang pressure ka lang, kaya mo ginawa yon. Alam mong kahit na anong mangyari ay uunawain kita. Pero kahit pa maunawaan mo, alam ko masasaktan ka sa desisyong sasabihin ko sa'yo. Hinarap na kita ngayon dahil alam kong mas mabuting malaman mo na agad ito. Mary, kabadong binibigkas ni Timothy sa pangalan ng kanyang kasintahan. Ayoko na, Timothy. Hindi ko talaga nakita ang sarili ko sa piling mo na nabuo ang sarili nating pamilya. Hindi ko na malaya na yung pagmamahal ko sa iyo ay naglaho na. Napasinghap ako sa tinura ng kapatid ko. Hindi ito ang outcome na naisip ko kanina. Hindi paghihiwalay ang topic na inaasahan kong pag-uusapan nila. No. Don't do this to me, love. Agad pang lumuhod si Timothy at ginagap ang palad ng kanyang nobya. Nagsimula na naman itong umiyak at magmakaawa sa kakambal ko. Hindi ko na rin maiwasang maiyak dahil alam kong pareho silang nahihirapan. I'm sorry, Tim. Napaka-perpekto mong lalaki. Hindi ko naisip na hahantong din ako sa desisyon na to. Hindi ko naisip na darating yung oras na mawawala yung pagmamahal na ilang taon nating inalagaan. Huwag mong gawin sa akin to, Meredith. Naging mabuting nobyo ko sa'yo. Ginawa ko ang lahat para patunayang deserving ako sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita, love. Ang marinig na hindi mo na ako mahal ay dumudurog sa puso ko. Sinasaktan mo ko sa mga tagang binibitawan mo. O ganun. Kasi alam ko sa sarili kong hindi ko yun deserve. Pinunasan ko ang luha ko. Naaawa ako rito kay Tim. Hindi ko naman maunawaan ang nararamdaman ko para sa kapatid ko. Anong nangyari? At biglang hindi na nito mahal ang lalaki. Bakit ngayon, sinasabi nitong wala na ang pag-ibig nito sa lalaking naging mabuti rito? Hindi kita gustong masaktan ng ganito. Pero kailangan kong gawin. Dahil mas lalo kitang masasaktan kung hindi ako magiging totoo sa'yo. May iba na ba? Bakit ang bilis na wala?
Sabihin mo sa akin. Maging totoo ka sa akin. Umiling si Mary. Sinulyapan pa ako nito, nawaring nang hihingi ng saklolo. No! Kailangan itong sagutin ang tanong ni Timothy. Siya lang ang makakasagot noon. Walang iba. Nauutal na ani nito. Mariin pa siyang napapikit. Kung walang iba, paano nangyari na nawala ako dyan sa puso mo? Ang labo kasi, Mary. Baka takot lang yan. Huwag na nating ituloy ang kasal. Kung yun ang inaalala mo, ayusin natin to. Nakikiusap si Tim, pero matigas ang kapatid ko. Ayoko na nga sabi, we. Sana naman maunawaan mo yon. Paano ko makukuhang unawain yon? Kung winawasak mo ko. Ito yung biggest fear ko. Yung marinig sa'yo na ayaw mo na. Yung nais mong tapusin na yung relasyong ilang taon nating iningatan. Itatapon mo na lamang ba yon? Nang basta-basta ang pinagsamahan natin? Bakit ka ganyan? Para ring nadudurog ang puso ko na makita ang nasasaktang lalaki na hinahangaan ko dahil sa paraan nito ng pagmamahal sa kapatid ko. Bilib na bilib ako rito sa relasyon nilang dalawa. Pero hindi ko akalain na makikita ko silang ganito. Hindi na ako masaya. Dahil lang, hindi ka na masaya. Bibitaw ka na kaagad. Paano naman ako? Kaya nga bibitaw na upang hindi ka na masaktan ka pa. Please, huwag mo kong pahirapan sa desisyon kong ito, Timothy. Mahirap para sa akin na ganito ka. Gusto kong isatinig na nahihirapan din si Timothy. Pero wala akong karapatang makisawsaw sa problema nila. Pwede naman nating subukan ulit eh. Gusto mo ba ligawan ulit kita? Noon namang nanligaw ako sa'yo. Hindi mo naman ako mahalaga, di ba? Kailangan ko ba ulit patunayan sa'yo na hindi ako katulad ng iba? Kailangan bang patunayan ko ulit na ibang klase ako? Kung magmahal, umiling ang kapatid ko. Hindi yan ang gusto ko. Gusto kong palayain mo ko. Gusto kong hindi ka na maghabol pa sa akin. Mas lalong humagulhol ng iyak ang lalaki. Man down, broken loss. Mas matatanggap ko pa yung sabihin mong may mahal ka ng iba kaysa yung marinig na kusa na lamang nawala yung pagmamahal mo sa akin. Yung part na yun ang hindi ko kasi maintindihan eh. At least kung sasabihin mong may iba na, kaya ko pang isipin na mas bitter yung taong yun. Tumayo na si Timothy. Pulang-pula. Hindi lang ang mga mata nito, kundi pati na rin ang mukha at leg nito. Tim! Tawag ni Meredith rito. Pero tumalikod na ang lalaki. Nanatili lang namang nakatalikod pero hindi humahakbang palayo. Mahal na mahal kita, Meredith. Sa sobrang pagmamahal na ibinigay ko sa iyo. Ngayon, durog na ang puso ko. Hindi ko alam kung paano isasalba ang sarili ko. Last na yan ha. Paalam ko kay Timothy nang dumampot na naman ito ng beer. Hindi ko alam kung kaninong bahay itong pinuntahan namin. Yung mga tauhan na inabutan namin ay yumuko rito. Baka isa sa mga property ng mga Paulo ang lugar na to. Narito kami sa balcony. Tanaw ko ang isang parte na sa tingin ko'y palaisdaan. Gusto ko sanang puntahan. Kaso may isang lalaki na balak ng sairin ang laman ng mga bote na agad nitong iniutos kanina. Nakaapat na bote na rin ako, pero hindi naman lasing. Medyo mainit lang sa katawan. Alam kong awatin ang sarili ko. Pero si Tim, hindi niya maawat ang sarili niya. Gusto kong lunurin ang sarili ko sa alaklaw. Loyal ako na magmahal. Rinespeto ko rin si Meredith. Never akong nagpadala sa tukso sa paligid ko. Ganun ko kamahal ng kapatid mo. Wagas. Pero bakit pakiramdam ko? Bigla akong naiwan sa ere.
Para akong pabigat na basta na lamang niya tatanggalin sa buhay niya. Mukhang desidido na siya. Ayaw niya na talaga sa akin. Ano bang magandang payo ang dapat kong sabihin dito? Never pa naman akong nailagay sa posisyong kinaroroonan nito. Baka lito lang siya. Anong reason para malito siya? Nasakal ba siya sa healthy relationship? Kaya ayaw niya? Masyado akong nasasakal? Masyado ba akong nananakal sa kanya? Pwede kong baguhin ang lahat ng ayaw niya sa akin. I'm willing to do everything para sa kapatid mo. Pero sa mga sinabi niya kanina, hindi niya ako binigyan ng chance na gawin yon. Stop na, Tim. Muli kong awat ng akmang dadampot pa ito ng isa. Lumapit na rin ako sa kinauupuan nito at inawat ito. Love her so much. Kaya ang sakit dito. Tinapik dito ang dibdib. Saka tumingala upang pigilan ang kanyang luha. Nasasaktan siya at ang pag-inom ang nakita niyang way upang maibsan ang sakit o mailabas ang sakit na nadarama. Alam ko yon. Kaya ka nasasaktan ngayon kasi mahal mo siya. Pero ayaw na niya. Sana kung ano man ang naging desisyon niya, ay sundin ko. Tumango naman ako. Hindi na makuha pang tignan o salubungin ang titig nito. Binigyan ba niya ako ng option? Ayaw na niya. Hindi niya ako binigyan. Pero ako binigyan ko siya. Willing ako maghintay sa kanya. Willing akong tanggapin siya. Kahit para akong pinapatay sa sakit. Willing akong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit pa yung hiling niya. Na irespeto ko ang desisyon niya. Selfless. Para sa taong mahal nito. Handa nitong gawin ang lahat. Napakaswerte ni Meredith. Pero nakuha niyang saktan ang lalaki. Hindi ko namalayan na nakakuha na naman ito ng bagong bote at nilaklak yon. Nang makatulog ito sa labis na kalasingan, ay nagpatulong na ako sa mga tauhan upang maidala ito sa silid. Walang ibang kasambahay na willing asikasuhin ito. Ayon sa kanila, ay mga dalaga pa raw sila. Baka magapang nila ang boss nilang Yami. Oo, sinabi nila yon. Dalaga pa rin naman ako ah. Paano naman ako? Dinala nila ang mga kailangan, pero iniwan din nila ako para asikasuhin si Timothy. Tulog na, pero tinatawag pa rin ito si Meredith. Timothy, alam mo namang hindi ako talaga marunong mag-alaga ng lasing. Huwag mo namang masyadong dalasan. Bubulong-bulong na ani ko, habang inaalis ang sapatos nito. Sinunod kong tanggalin ang medyas. Hindi pa man umuusad sa pang-itaas nito'y stress na at nagbubutil-butil na ang pawis ko. Malay ko bang kung paano ang tamang pag-aalaga ng lasing? Mary, balik ka na sa akin. Anito. May inabot pa ang kamay nito, pero wala naman talaga tong inaabot. Nakaangat lang yon sa ere. Paano kung tatanggalin ang pantalon nito at t-shirt? Ang laking tao ng lalaking ito. Hindi ko to kayang iangat. Nagpa siya akong tumayo at lumabas saglit. Pahingi po ako ng gunting. Takang napatitig ang dalawang kasambahay sa akin. Tutal, hindi nila ako gustong tulungan. Pues, didiskartehan ko na lamang. Madiskarte naman ako eh. Kukunin ko po sa kusina. Dali-daling tumayo ang isa at umalis. Ma Mary? Hindi ako si Mary. Kakambal ko yon. Ako si Claudette. Ma'am, bakit po naglalasing ng ganun si sir? Curious lang naman ho siguro ko. Pero dahil kapatid ko ang involved, nagkibit balikat lamang ako. Hindi sinagot ang tanong nito. Nang makuha ko na ang pakay ko, wala nang magawa pa ang babae kundi panoorin na lamang ang pag-alis ko. Pagbalik ko sa silid ni Timothy, ay ginawa ko na ang bala ko. Ginupit ko talaga ang pantalon nito. Mabuti na lamang at may suot itong brief. At dito na po nagtatapos
ang chapter 27 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.